Gabay niyo po yung mga paglingkod, itago mo sa inyong likuran. Kalulatian mo at ang kabanalan mo, Panginoon, ang mararanasan ng bawat isa. Bigyan niyo po ng lakas, ng authority, Lord God, to preach your word today. At pinihiling po namin ang iyong banal na Espiritu, isang gagalaw sa oras na ito. Lord, we pray na sa aming gawain na ito, Panginoon, ay ikaw lagi ang mapapurihan. Aming ginagawa ito, all the glory belongs to you, Lord. Maraming salamat po. Pinupuri po namin kayo sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Okay. Sa umaga pong ito ay hindi na po ako magpapaligoy-ligoy. Sinong nakakilala kay Samson? Amen. Anong pagkakilala mo kay Samson? Si Samson yung isang malakas. Si Samson yung long hair. Tapos, si Samson yung yung crush ng bayan. Nung Old Testament, si Samson po yung pinakamalakas, pinakamakisig. Amen? Pagdating kasi sa New Testament, hindi na siya. Kasi dumating na si Matthew. Ay, makunti lang po yung nakagets. Maraming salamat po. Okay, ikukwento ko lang po sa inyo ng konti. Meron lang pala ako dito. Ang title po ng message natin is The Fall of Samson. The Fall of Samson. Yan. The Samson story. Minsan, tayo ito. Sabihin mo sa katabi mo, minsan tayo siya. May kalakasan, meron ding kahinaan. Amen. At sa araw na ito, mas na-appreciate pa natin yung kahinaan kaysa ating kalakasan. Amen? Amen. So, si Samson po, siya po yung ginawang judge ng Lord. Sa Judges po yung book po natin, from chapter 13 hanggang 16, pero ang pinakakwento ni Samson nasa 14 to 16. Amen? So, si Samson po yung pinili ng Panginoon. Parang yung katabi mo, pinili siya ng Lord. At si Samson din po yung pinakahuling judge ng Israel noon. After kasi niya, puro na mga kings. Kasi yung mga judge noon, sila yung tumatayo as a king, a leader ng nation nila. Si Samson po yun. At maraming mga bagay na nakakamanga kay Samson. Si Samson yung napakagaling na tao. Amen? Gaano ba kalakas si Samson? Gaano ba kalakas si Samson? Bibigyan ko lang kayo ng konting idea kung gaano siya kalakas. Kaya niya pumatay ng leon. Gamit lang ang kamay niya. Ha? Kaya niya pumatay ng leon gamit lang yung kamay niya. Yan po yung sinasabi ng Judges chapter 14, verse 5 to 6. Sabi niya kasi dito, ano sabi ng judge, nandyan na, ayan o. Pumunta nga sa Timna si Samson kasama ang kanyang tatay at nanay niya. Nung nakadaan sila sa isang ubasan doon, biglan niyang narinig ang isang batang leon na parang susugod sa kanya. Anong sinabi? Pinalakas si Samson ng Espiritu ng Lord at pinatay niya ang leon gamit lang ng kanyang kamay. Sino dito yung kayang pumatay ng leon? Humawak ka. Huwag mo hawakan, marabis ka. Yung kuting nga lang, mas lalong wag mong hawakan yung kuting kasi mas malakas ang rabis niyan. Nung nakarinig ka ng leon, wala na. Finish na. Ayaw na natin. Pero si Samson, iba siya. Kaya niyang patayin yung leon. Lalong-lalo na pagka umaakma na atakihin siya, kaya niyang patayin yun gamit lang ang kanyang kamay. Ganun siya kalakas. And then, pangalawa, kaya niyang pumatay ng 3 katao sa Askelon. Kaya niya pumatay ng 3 katao kasi may ginawa siyang bugtong dun sa napangasawa niya, and then pag nanalo daw, ibibigyan daw niya ng mga magagarang damit, 30 pieces na magagarang damit. Wala siyang ganon. Pumunta siya sa Askelon, may pinatay siya doon at kinuha yung magagarang damit. 30 yun, pinatay niya.
Ganun siya kalakas. Siya lang mag-isa. Sabihin mo sa katabi mo, siya lang pala mag-isa eh. 30 ka na yan. Judges chapter 14 verse 19. Ha? Ganun siya kalakas. Ganun kalakas si Samson. Sabihin mo sa katabi mo, para kang si Samson. Malakas ka magsalita. At least may malakas. Amen. And then, kaya din niya pumatay ng 1,000 people gamit lang yung panga ng donkey. Nakaka-amaze si Samson, no? Ganun siya kalakas. Ganun siya kalakas. Chapter 15, verse 14 to 15, sabi niya, pagdating niya sa Lehi, sinalubong siya ng mga Palestine at sinalubong siya ng mga Palestine na naghihiyawan, lumakas si Samson dahil sa Espiritu ni Lord. Napatid niya ang lubid na, by the way, bago niya napatay yung 1,000, tinali po si Samson ng lubid. And then, after po niyang tinali, nandun na, sinusugod na siya, nakatali pa rin siya. And then, pinatid lang po niya yung tali. Ang sabi ng Bible, sabi niya, pinatid niya ang tali sa kamay niya at braso niya, parang mga sinulid na sinunog. Yung pagkaputol ng tali, parang sinulid lang na sinunog. And then, sabi niya dito, tapos may nakita siyang buto ng panga ng donkey na nakakamatay lang. Pinutol niya yon at yun ang pinangpatay niya sa 1,000 ka tao. Ganon ka lakas si Samson. At sa umagang ito, gusto ko pong malaman natin na lahat po tayo meron po tayong mga kalakasan. Lahat po tayo meron po tayong lakas. Meron kang kayang gawin na hindi kayang gawin ng iba. Naniniwala ka ba doon? Maniwala ka kasi kami naniniwala. Baka ikaw na lang hindi naniniwala sa sarili mo. Pero meron kang kakayanan na wala, hindi namin kaya yon. Kaya mong magmaneho ng 4 wheels. Sino marunong mag 4 wheels dito? Sabi ng iba, ako marunong ako niyan. Pero kaya mo bang magmaneho ng isang gulong lang? O nakakatawa, pero may gumagawa. Bakit yung bisikleta na isang gulong lang, gumaganon-ganon pa? Meron silang mga kakayanan na sila lang nakakagawa. And then mamaya po malalaman natin kung yung mga kakayanan na yun, magagamit pa ba natin yan. At meron din tayong mga abilidad na kung saan hindi mo makikita sa iba. Like, bakit ikaw pag nagla-life group ka, ang bilis lumago ng life group mo? Bakit pag ako, parang pahirapan? Kasi meron kang ability. Meron kang kakayanan na gawin yon. Si Samson, meron siya kakayanan na gawin ng lahat ng yon. Meron siyang kalakasan para gawin ng lahat ng yon. But, si Samson natalo pa rin. Nabigo pa rin si Samson. Sabihin mo sa katabi mo, parang ikaw. Parang ako. Parang tayo. Sa anumang kalakasan natin, anumang kasigasig natin sa paglilingkod ng Panginoon, minsan natatalo pa rin tayo. Amen? So, malalaman mo ang isang taong natatalo na. Sumusuko na. Sa kabila ng kalakasan ni Samson, bakit natalo pa rin siya o bumagsak pa rin siya? Sa kabila ng kanyang lakas, sa gitna ng kanyang pagiging isang Samson na yon, si Samson po, long hair po si Samson. And then sabi po ng iba, kaya daw po humina si Samson ay dahil lang po nung pinutol niya yung kanyang buhok. Sinong naniniwala doon? Ako lang. Maraming salamat. Ako lang po naniniwala na nung pinutol yung buhok ni Samson, humina na si Samson. So bakit natalo pa rin si Samson? Unang-una, hindi niya binigyan ng halaga ang pagpili ng Diyos sa kanya. Sabi ko na, parang tayo yun eh. Si Samson po kasi siya po yung isang pinili ng Lord.
And then si Samson din po, yung nanay ni Samson is baog din po. At dahil baog ang nanay ni Samson, kinausap siya ng anghel. Nasa chapter 13 po yan. Kinausap po siya ng isang anghel at ang sabi ng anghel, magsisilang ka ng bata. At siya, maraming mga kondisyon. Ang batang yon ay tinatawag na Nazirites. Nazirites. Sabi mo sa katabi mo, Nazirites. Hindi nasiraan ng bait. Nazirites. Nazirite. Si Samson, isa siyang Nazirite. Nazareno. Tayo, meron lang tayong Reno, pero wala tayong Nazirite. Maitim lang ako, pero hindi ako Nazirite. So si Samson po isang Nazirite. Ano bang ibig sabihin ng isang Nazirite? Ang isang Nazirite pala ay isang pinili ng Panginoon. Sinet apart ng Lord. Sabihin mo sa katabi mo, sinet apart ka na pala eh. Nung sa oras na natanggap mo, nung na-receive mo si Jesus Christ at nang nagsimula ka ng magkaroon ng burden, ibig sabihin sinet apart ka na ng Lord. Sinet apart ka. At maswerte yung sinet apart. Maswerte yung pinili ng Diyos or sinet apart ng Diyos. Bakit? Ang daming-dami niyang pribilehiyo. Ang dami-dami niyang pribilehiyo. Bibigyan ko kayo ng example. Yung suot-suot mo ngayon. Sa gidami-dami ng ganyan na bilihin doon sa pinagbilhan mo, bakit yan pa ang pinili mo? Kasi nga, sinet apart mo yon. At dahil sinet apart mo yun, yung damit mong yan, ang dami nang napuntahan yan. Privilege yun. Yung sapatos mo, marami namang mga ganyan ng size din doon. Ganyan din yung sura, ganyan na ganyan. Bakit yan pa yung pinili mo? Kasi nga, ikaw mismo nag-set apart nun. At dahil na-set apart mo na siya, hindi na siya pwedeng bilhin pa ng iba. Amen? So, maraming mga bagay si Samson na binigay sa kanya ng Panginoon. Meron siyang mga privilege. Ginawa siyang Nazirites ng Lord. Kaya lang, hindi niya binigyan ng halaga. Kasi pala, ang isang Nazirites, may mga hindi pwedeng gawin. Ang isang Nazirites, hindi ka pwedeng uminom ng alak o tumikimam o kumain man lang ubas. Sabi mo sa katabi mo, bagsak na tayo. Bagsak na tayo. Wag na wag. Ultimo yung Diyos na gawa sa ubas, hindi pinayagan ng Lord. Once na ikaw ay maging isang Nazirite, yun yung binigay niya kay Samson. And yung pangalawa, bawal kang lumapit o humawak ng isang bangkay. Kahit na anong uri ng bangkay. O huwag mo hawakan yung katabi mo. Hindi isang bangkayan, malamig lang, pero so pasensya na po kayo kung masyadong malamig po yung lugar po natin. Dati po, nagpapasensya po kami masyadong mainit. Sabi ng iba dati, pwede bang lakasan mo yung aircon? Todo na po yan. E ngayon, hinaan mo yung aircon. Ano ba naman yan? Kung nagpalakas ng aircon, ngayon papahinaan mo na. So pasensya na po. Alam niyo po na po kung sa susunod, magdala na po kayo ng jacket. Kasi kung ibababa pa natin yan, nagpakabit pa tayo ng mga lakas. Mahina lang din palang gagamitin natin. So magdala na po tayo ng jacket next time. And then pangatlo, dalawa pa lang po, may tatlong bagay na kailangang sundin ng isang Nazirites. At yung pangatlo, bawal kang magpaputol ng buhok simula sa pagkasilang mo. Sabihin mo sa katabi mo, kaya pala humina. Sabi kay Robert, bagsak na ako dyan. Bagsak na tayo kay Robert, no? Ang lahat ng mga bagay na ito na ibinigay sa kanya ng Panginoon, may privilege siya na i-carry niya, may privilege siya na maging leader ng Israel. Lahat ng privilege niya na yun, hindi niya binigyan ng halaga. Unang-una, bakit bumagsak si Samson? Lahat ng mga binigay sa kanya ng Lord, lahat ng inatang sa kanya ng Lord, lahat ng mga dapat sundin niya sa Panginoon, hindi niya binigyan ng halaga ang pagpili sa kanya ng Panginoon. Paano ko nasabi yan na hindi niya binigyan ng halaga? Alam mo yung sa paglalakad nila,
Nung pumunta siya sa Timna, si Samson, yung pinatay niya yung isang leon. Nung pinuntahan ni Samson yung leon na yon, yung pinatay niya, ganitong ginawa niya, binalikan niya po yun. Binalikan niya po yun. And then lahat ng mga inutos sa kanya ng Panginoon, hindi niya binibigyan ng halaga. Dumaan sila sa isang ubasan, nakapatay siya ng isang leon. And then pagdating doon, nung pagbalik ni Samson, pumunta siya, binalikan niya yung pinatay niyang leon. At nung pagkakita niya, doon sa loob ng katawan ng pinatay niyang leon, mayroong mga bubuyog, may mga honey, may pukyutan. Kinuha niya ngayon ito at kinain niya. Nasusundan niyo na po ba yung senaryo? Sabi niya dito sa verse ito, 14:8. After ng ilang araw, bumalik si Samson para pakasalan yung babae. Habang nasa daan siya, hinanap niya yung leon na pinatay niya. At nagulat siya nang makita niyang may mga bubuyog at hani sa loob ng katawan ng leon. Nagulat pa siya. Anong ginawa niya? Kinuha niya ang honey gamit ng kanyang kamay. In-emphasize, gamit ang kanyang kamay. Okay? Gamit ang kanyang kamay at kinain niya habang naglalakad. Ang sarap ng snack ni Samson. Honey. Honey, my loves. Sabi niya dito, habang naglalakad siya, kinain niya. Nung makauwi na siya, binigyan niya pa yung kanyang tatay at nanay. At kinain nila yon. Pero, ano sinabi niya dito? Pero, hindi sinabi ni Samson na sa katawan ng patay na leon niya nakuha ang honey. Alam niya, hindi. Alam niya. At pag sinabi niya sa mga magulang niya, kukumprintahin siya ng mga magulang niya. Tayo, mga tao, sigurado naman tayo mga tao tayo, minsan, tinatago natin yung pagkakamali natin. At sa pagtatago natin ng pagkakamali natin, ginagawa natin yon. And then, di natin alam, nasusuway na pala natin yung kautusan ng Panginoon sa atin. Nung lumalayo na pala tayo, akala natin, okay lang. Okay lang. Mamaya, malalaman natin bakit okay lang kay Samson na ganon. So, unang-unang kinabagsak ni Samson, hindi niya binigyan ng halaga yung gawain ng Lord. Hindi niya binigyan ng halaga yung sinasabi sa kanya ng Lord. Hindi niya binigyan ng halaga yung inatang sa kanya. Alam naman natin may life group tayo pero hindi natin binibigyan ng halaga. Alam naman natin na nag-church tayo pero hindi natin binibigyan ng halaga. Alam naman natin na meron tayong mga momentum pero hindi natin binibigyan ng halaga. Alam naman natin na meron tayong prayer and fasting, hindi natin binibigyan ng halaga. Bagkus, mas ginagawa pa natin yung komplikado sa buhay natin. May ginagawa tayo na hindi natin pinaalam sa iba. Sino nagpe-prayer and fasting dito? Sino nagpa-fasting lang, walang prayer? O sino dito yung walang ginawa? Lahat ako lang. Dito mo malalaman eh. Sa private life mo, anong ginagawa mo nung walang nakakita sa'yo? Ginagawa mo pa ba yung utos ng Lord? Ginagawa mo pa ba ang kalooban ng Panginoon? Dito mo makikita. Walang nakakita eh. Ultimo yung mga magulang niya, hindi nakita yun eh. Anong ginawa niya? Kinuha yung pulot doon sa loob ng katawan ng leon. Matindi pa ito. Hindi lang siya basta gumawa ng hindi maganda. Senior pa niya. And then take note, hindi lang basta-basta nilagay dyan. Dumaan sila sa ilalim ng ubasan. At doon niya pinatay ang leon. Saan kumuha ng honey ang mga bubuyog? Saan kumuha ng honey? Hindi ba sa ubasan? Sa bulaklak ng ubas? Kasama na yan, tama. Bagsak na. Una pa lang.
Pangalawa, bawal kang humawak ng bangkay. Bawal kang humawak ng bangkay. Ang problema, binalikan mo pa. Hinawakan mo ba yung bangkay? Dalawa na ang nalabag mo. Amen? Sabi mo sa katabi mo, may nalabag ka na ba? Hindi man makapagsalita yan eh. Oh. Ano kinabagsak ni Samson? Pangalawa, inuna ang feelings kaysa feeling the Holy Spirit. Inuna ang feelings. Tahimik na lang muna tayo. Kakatapos lang ng 14 eh. Mahirap naman. May mga aftershock pa yan. Ginawa ang lahat. Makapagbigay lang ng bulaklak ng 14. Sino nabigyan ng bulaklak nitong 14? Oh, hindi ka na nag-iisa ha? Hindi ka na nag-iisa. Mas inuna ang feelings. Judges chapter 15 verse 16. 15-16, Judges. 16 to 17. Sabi niya dito, tapos napakanta si Samson. Wait lang. Anong una pa pala yan? Okay, inuna niyo yung feelings niya. Bakit? Nung pumunta siya doon, sabi ng nanay niya, sa chapter 14, ang sabi ng nanay niya, talaga bang pupunta ka doon? Talaga bang babalik ka doon? Nasa verse 3 po tayo. Pero tinanong siya ng tatay niya, bakit naman doon ka pa pupunta? Alam mo naman na mga Palestinian, mga supot yung mga yon. Mga hindi tuloy yon. Sa madaling sabi, hindi nating kalahi yon, mga kabataan. Pag hindi mo masyadong ka-level sa pananampalataya mo, minsan makinig ka sa mga nakakatanda sa inyo. Pero mas inuna yung feelings niya. Pagdating kay Delilah, mas inuna na yung feelings niya. Alam niyo, naniniwala ko, hindi doon sa buhok eh. Hindi doon sa buhok kung bakit pinutol. Pero mas inuna niya yung feelings niya. Nagbigay ng bugtong. Doon sa asawa niya, may una siyang asawa bago si Delilah. Una may asawa siya, tapos pumupunta pa siya ng fields. Naghanap siya ng mga bayanan eh. Pagkatapos niya mag-asawa, naghanap. Tapos, meron pang isang babae, fields din galing, bago si Delilah. O di ba? Sabi nung isang babae, yung unang asawa niya, sabi niya, parang hindi mo yata ako mahal. Bakit? Nagbigay ka ng bugtong sa kanila pero hindi mo sinabi sa akin. Sounds familiar, tama. Sagot ni Samson, hindi ko nga sinabi sa mga magulang ko, sa'yo pa kaya. Pero dahil namimilit, alam mo naman tayong mga lalaki, marurupok. Namimilit, sige na, hindi mo yata ako mahal eh. Ba't hindi mo ibigay sa akin yan? Patunayan mo naman na mahal mo ako. Nung unang panahon pa lang, hindi lalaki ang may linyadanan, mga babae. Kung talagang mahal mo ako, patunayan mo nga. Hindi linya ng mga lalaki yan. Kayo mga babae, gumagawa-gawa lang kayo, pinapasa nyo lang sa amin yung kasalanan niya eh. Kay Samson pa lang, nandun na yung problema na yan. Kung talagang mahal mo ako, patunayan mo nga. Sounds familiar, tama? Tama. Pero, isa sa nagpabagsak sa kanya yung feelings niya. O sige, dahil hindi na rin niya matiis, baka mamaya wala tayong labing-labing, sinabi pa rin niya. Eto na naman, magulo na naman. Ginapos na naman siya. Yun yung sinabi niya na ginapos niya, and then pumunta siya sa Askelon, pumatay siya ng 30 katao. Yun yung senaryo na yun. Pinatay niya 30 katao nang dahil lang sa feelings. Ang sarap ng feeling. Mas pinili niya yung feelings kaysa feeling by the Holy Spirit. Mas inuna natin yung feeling. Pakiramdam ko kasi, will talaga ni Lord to. Ba't wala ka ng momentum? Kasi, sabi ng boyfriend ko. Sabi niya kasi, minsan-minsan lang naman daw. O ba't hindi ka nakapag-attend?
Kasi may lagnats yung ano ko eh. Kailangan ko bantayan. Mas inuna ang feeling. And then, wala namang masama doon pag inuna ang feeling. Pero tingnan natin. Kasi hinayaan lang din naman siya ni Lord eh. Inuna mo yan. O sige. Walang problema. And then, pangatlo, umasa na siya sa kanyang sariling lakas. At hindi na sa Diyos. Tatlo lang po yan. Magtatapos na pa ako dito. Bakit bumagsak si Samson? Kasi sa dulo ng istorya niya, namatay po si Samson. Namatay po siya. Sabi mo sa katabi mo, namatay siya ha? Yan. Hindi niya kasi binigyan ng halaga ang pagpili sa kanya ng Lord. Pangalawa, inuna niya yung feelings. And then pangatlo, umasa na siya sa sarili niyang lakas. Umasa na siya sa sarili niyang lakas. So, lahat po tayo is parang biktima na rin po tayo sa mga ganito. Mas inuna natin yung ating lakas. Amen? Kasi nilid na ni Samson yung Israel sa loob ng 20 years. At lahat ng mga bagay na yon, ginawa po ni Samson yon. Nung binasa ko po yung book yung istorya po ni Samson, never ko pong nakita na si Samson nanalangin sa tuwing meron siyang laban or kung meron man siyang pinapatay o meron man siyang digmaan na pupuntahan, never po siyang nananalangin. Dahil nga, ang turing sa kanya, kaya siya hinahunting ng mga Palestine, kaya siya hinahanting kasi nga, malakas siya masyado. Tanyag siya na malakas tong tao na to, hindi namin matalo-talo to. Kaya nakita ko, sabi ko, dahil malakas tong tao na to, umasa na lang siya sa sarili niyang lakas. Umasa na lang siya sa sarili niyang lakas. Sabi niya dito sa Judges chapter 16 verse 20. Tapos sumigaw siya, Samson! Nandyan na yung mga Palestine. Nagising si Samson at sa isip niya, makinig kayo mabuti. Nung sa isip niya, makakawala pa siya ulit. Isip niya, makakawala ako ulit dito. Makakatakas na naman ako gaya ng dati. Unang-una kasi, nung sabi ni Delilah, alam niyo ba na si Delilah binayaran ng Palestine? Hindi po talaga sila, yung love story nila, hindi po maganda. Kaya nga sa kanta, di ba? Why, Delilah? Bakit ginawa mo, Delilah? Kasi si Delilah, pinuntahan ng 5 leader ng Palestine. Ang sabi niya, sabihin mo lang sa amin kung anong sekreto sa lakas ni Samson. Bibigyan ka namin ng tig 1,100 na piraso. Bawat isa sa amin, 5 sila. Magkano lahat yon? 5,500. Pambayad din ng aircon yun 5,500 kaagad yun. Hindi ginawa lahat ni Delilah. Anong sabi ni Delilah? Samson, kung talagang mahal mo ako, pwede ba sabihin mo sa akin kung saan talaga nanggagaling ang lakas mo? Sabi ni Samson, itali mo lang ako dun sa sariwang yantok. At manghihina na ako. Hindi tinali niya ngayon. Nung natali na niya, nung natulog si Samson, tinalian niya. Nung pagkatali niya, sumigaw kaagad siya, Samson! Samson! Nandiyan na yung mga Palestine! Ginano lang kaagad ni Samson yung tinali sa kanyang yantok. Napatid agad para lang daw sinunog na sinulid. Sabi ni Delilah ngayon, niloloko mo lang talaga ako. Hindi mo sinasabi sa akin ng lahat ng sikreto mo. Tapos yan yung sabi mong mahal mo ako. And then I searched po, yung sinabi po ni Delilah na mahal daw, na sabi mo sa akin mahal mo ako. Yun pa lang, ibig sabihin pala ng pagiging mahal mo, yung love niya is para lang sa lust. Hindi siya talaga pure love talaga.
Sa madaling sabi, binigay ko pa naman sa iyo lahat. Hindi mo pa sinabi sa akin yung sekreto mo. Sino ba ako sa iyo? Madrama talaga mga Delilah, madrama. May Delilah ba dito? Patawarin niyo po ako. Why? And then after nun, ano sabi ni Delilah? Niloloko mo lang talaga ako. Ano ba talaga? Ito na talaga, seryoso na ito. Yung 7 tirintas ng buhok ko, itali mo dun sa tulos. Tali mo doon at manghihina na ako doon. Kasi na-picture out ko pa si Samson pala, nakatirintas, 7 pirasong nakatirintas yung buhok niyang mahaba. And sabi niya, itali mo lang yun doon sa tulos at pag tinali mo na, manghihina na ako. Ginawa na naman niya ulit. Nakatulog si Samson. Tinali niya. And then, nung ano na, yung mga Palestine pala, nasa kabilang kwarto lang, nag-aabang lang. Umaano lang ng senyas. 5-5 yun. 5-5 yun eh. Si Samson pinagpalit sa 5-5. And then, nung naitali na yung buhok niya, anong sabi ni Delilah? Samson, nandito na naman sila. Anong ginawa ni Samson? Bumangon si Samson, tinanggal niya yung pagkakatali. Pinutol niya pa rin ulit yung parang sinulid lang na sinunog. Ano sabi ni Delilah? Wala na talaga akong pag-asa sa iyo. Hindi mo na talaga ako mahal. Hanggang ngayon, pinaglalaruan mo pa rin ako. May naalala ba kayo? Si Mark, iba yung ngiti ni Mark eh. Parang sabi ni Mark siguro, para ka palang Delilah. May patali-tali ka pa. Mga Delilah moves po yan, may patali-tali. May mga Delilah moves po yan. So, after nung kinulit siya ng kinulit ni Delilah, bumigay din si Samson. Ginamit yung feelings. Hindi lang siya yung feelings na pagmamahal, nainis. Tingnan mo ang isang tao pag nainis. Natatalo. Sabi mo sa katabi mo, huwag kang mainis. Sabi niyo ng Bible eh, nung nainis na si Samson, sa kakakulit ni Delilah, sabi niya, sige na, gulo-gulo mo, natutulog yung tao. Nagagaling talaga yung lakas ko sa buhok. So, anong ginawa ni Samson? Ay, ni Delilah. Pinatulog niya si Samson sa kanyang hita. Kaya never po akong natulog sa hita ng asawa ko. Mahirap na. Pinatulog sa hita. Di pinutol yung buhok. Tapos tinali. Meron pa nga senaryo pala na pinatali siya ng yung lubid, itali mo ko sa lubid. Yung hindi pa nagamit, pinabili pa si Delilah, ubos yata yung pera noon. Pinabili pa ng tali, napigtas pa rin. Wala pa rin nagawa. Ganon kalakas si Samson. But in those pinakalas, hindi pa rin siya na bumigay na talaga si Samson. Sinabi na yung sekreto niya, na yung, alam mo ba yung buhok ko, hindi pa naputulan yan simula nung pinanganak ako. Kasi isa akong Nazirite ng Panginoon. Alam niya. Isa akong Nazirite ng Panginoon. Kaya ang ginawa ni Delilah, yun na. Pinutol yung buhok, nanghina si Samson. Kaya ang kwento, nang dahil sa buhok, nanghina si Samson. Pero hindi ako naniniwala doon. Hindi ako naniniwala na dahil sa buhok nanghina si Samson. Masyado lang talaga siyang nagpakakampante. Masyado na siyang tiwala sa kanyang sarili. Kasi yun yung sabi niya eh. Pagkagising niya, yung pinakalas na. Kasi kaya niya sinabi yun, ganun din naman. Pag pinutol yung buhok ko, malakas naman ako eh. Pag yung buhok ko. Sabi niya dito, nagising si Samson at sa isip niya, makinig kayo mabuti, sa isip niya, ay makakawala ulit ako dito. Makakatakas na naman gaya ng dati. Ang hindi niya alam, iniwan na siya ni Lord. Sino nagpalakas kay Samson? Si buhok. Ibig ba sabihin si Lord nakahawak lang sa buhok ni Samson? Kasi nung pinutol yung buhok ni Samson, nawala si Lord? Sino nagpalakas kay Samson? Si Lord. Minsan, hindi ko nakitang si Samson nagkipaglaban ng nanalangin sa Panginoon. Pero dito, nung hindi niya alam,
tingnan mo kung paano ka-reckless masyado to si Samson. Hindi niya alam na wala na pala sa kanya ang Panginoon. Hindi niya alam na nawala na sa kanya ang Panginoon. And then I realize, kaya pala marami mga sa atin, na kung baliwalain lang si Lord, gano'n na lang. Kasi nga, hindi niya alam na wala na pala si Lord. Hindi magtataka sila ngayon, bakit dinala mo ako sa sitwasyon na ganito? Alam niyo ba nabihag si Samson? Nabihag. Ang kinabagsak ni Samson, naniniwala ko na ang kinabagsak ni Samson, yung pagiging isang Nazarite niya, pinutol niya lahat yon. Nung kumain siya ng honey, bawal yon. Yung lumapit siya sa bangkay, 2 beses yon. Bangkay ng leon, bangkay ng donkey. Yung ginamit niyang panga. Pangatlo, yung buhok niya, bawal putulin. Pangatlo yon. 3 beses yon. Nung unang nagkamali si Samson, nung unang ginawa niya yon, hindi siya iniwan ng Panginoon. Pangalawang ginawa ni Samson, hindi siya iniwan ng Lord. Pangatlong ginawa ni Samson, doon niya naramdaman, wala na pala si Lord. Tingnan mo ang tao kung kailan nakaka-realize sa Panginoon, yung bedridden na. Kailan nakakaalala sa Panginoon, nung sila ay nasa hospital na, nasa bingit ng kamatayan, doon nila naalala si Lord. Ang sarap pala ng buhay ko noon. Bakit sinayang ko lang dito ngayon? Meron kasi tayong Samson syndrome. Mahilig tayo mambaliwala. Mahilig tayo okay lang yan kay Lord. Okay lang to kay Lord. Hindi naman magagalit siya. Wala namang nakakakita. Mahilig tayo sa ganon. Ang hindi natin alam, nakakapag-commit na pala tayo at nakaka-insulto na pala sa Panginoon yun. Yung pagpili sa atin ng Panginoon, binaliwala natin. Samantalang si Lord, kakatakot-takot na ginawa ng Panginoong himala para sa buhay natin. Paano ko nasabing katakot-takot? Biruin mo nanay ni Samson, baog. Hindi ba katakot-takot yung papaanakin mo yung baog? Ganon kaganda yung buhay ni Samson. Lahat ng miracle ng Lord, naranasan niya. Yung kalakasan ni Samson nang galing sa Panginoon, naranasan niya yun. Kung paano niya patayin yung layon, kung paano niya patayin yung 30 katao, kung paano niya patayin yung 1,000 katao, siya lang mag-isa. Kung paano siya pinili ng Lord, si Samson po yun. And that Samson, it represent sa buhay natin ngayon. Na kahit kaano pa man kaganda ang plano ng Diyos sa buhay natin, as long as na binaliwala natin yon, wala tayong mapapala. In the end, talo tayo. Alam mo ba kung bakit sinilang si Samson? Ang purpose ng Lord sa buhay niya, para alisin ang Israelites sa pagkakalipin sa Palestine. Yung pagkasakop ng Palestine. Dapat maitakas nila. Sinong nagtapos nun? Sinong nagpalaya ng Israel sa Palestine? Ha? Si David pa. After kay Samson, may si Saul pa bago si David. Hindi na fulfill ni Samson yung pinaplano ng Lord sa buhay niya. In which, kung titignan mo ang buhay ni Samson, sayang tong taong ito. Napakalakas ng taong ito. Kung siya lang sana, tinuloy-tuloy lang sana niya yung inano ng Lord sa kanya. Hindi sana nagtagumpay siya sa buhay niya. Kapatid, gusto kong sabihin sa iyo, huwag sana dumating sa panahon na sasabihin mo, sayang yung pagkakataon ko noon. Kung tumuloy-tuloy lang sana ako ngayon, successful na rin sana ako sa ministry. Successful na rin sana ako sa paglilingkod ko sa Panginoon. Amen? Bumalik lang tayo sa Panginoon at manalangin ulit sa Kanya. Mas marami pa tayong kay nakaluluwa. Kapatid, gusto ko sabihin sa iyo, after mahuli ni Samson, siya po ay humiling na doon sa may templo, ginapos po siya doon. At nung pagkagapos sa kanya, sabi niya, pwede mo bang ako itali, kabilaan? And then, binuhos niya lahat ng lakas niya doon. Ito yung sinabi
Judges chapter 16 verse 26. Tapos sinabi ni Samson sa binatang nag-guide sa kanya, ipahawak mo sa akin yung mga haligi nitong templo. Gusto kong sumandal doon. Punong-puno ang mga tao, punong-puno ng mga tao yung templo. Mga lalaki at babae. Nandun din ang lahat ng mga leaders ng Palestine. Nandito din daw lahat ng mga leaders ng Palestine. At halos 3,000 na lalaki at babae yung nasa rooftop. Nasa rooftop. Napipicture na ba yan? Lalaki at babae yung nasa rooftop. Pinapanood si Samson at pinagkakatuwaan. Ganito ang sinabi ni Samson nung nahuli siya. Pinagkakatuwaan niya. Tumawag si Samson kay Lord for the first time. For the first time. Tumawag si Samson kay Lord. Sabi niya, Lord God, please, pansinin mo ulit ako. Nandyan ba? Verse 28 ng Judges chapter 16. Sabi niya, tumawag si Samson kay Lord. Ito ang panalangin ngayon ni Samson. At nawa, magiging panalangin natin ulit ngayon sa umagang ito. Sabi niya, Lord God, please, pansinin mo ulit ako. Please God, palakasin mo ako kahit ngayon na lang ulit. Mga linya ng mga naghihingalo na kay Samson ang galing. Mga linya ng mga naghihingalo. Pansinin mo ulit ako, palakasin mo ulit ako kahit ngayon lang, Lord. Pag pinalakas mo ako ngayon, Lord, babawi ako sa iyo. Sino nakarinig ng ganito? Makinig kayo mabuti. Lahat tayo, nakakaranas tayo sa ganitong sitwasyon na kung saan may mga wrong decision tayo. Yun yung ginawa ni Samson. Meron siyang wrong decision. And then, yung pinakakasamahan niya, mali pang mga tao. So, palakasin mo ulit ako para makaganti ako sa mga Palestine na nagdukot sa mga mata ko. Maliban pala doon sa nahuli siya, dinukot po yung mata niya. Binulag po siya. And then, nakita ko, yung kabulagan na yon, it represent na pagkakaroon ng self-centered. Yung pagtitiwala mo sa sarili mo, nakikita mo na lang yung lakas mo. Ang dami mo nakikita. And then gusto ng Lord, makita niya yung dapat makikita niya spiritual. Kung saan, ma-realize niya na pinalakas siya ng Panginoon. Ano sabi niya? Palakasin mo ulit ako. Anong unang niyang inisip nung nadali siya ni Delilah? Akala niya, naisip niya na makakawala ako ulit kasi malakas daw siya. And the end of the day, sa kanyang buhay, ang sabi niya, palakasin mo ulit ako. Sa madaling sabi, nirecognize niya na si Lord talagang nagbigay ng lakas niya. Kapatid, huwag kang magpanggap na malakas ka. Kasi lahat ng kalakasan mo ngayon galing kay Lord yan. Lahat ng nararanasan mo ngayon dahil yan sa decision mo. Pero hindi porket mayroon kang wrong decision, pinabayaan ka na ng Lord. Alam mo nung panalangin ni Samson noon? Hinawakan ni Samson ang dalawang haligi sa gitna ng templo, nung kanang kamay niya at isang poste, at sa kaliwa naman ay sa kabila. Tapos tinulak niya ang mga yon at sinigaw niya, hayaan niyo na akong mamatay kasama ang mga Palestine. Binuhos niya ang lahat ng lakas niya sa pagtulak sa mga poste. Gumuho ang templo at nabagsakan ang mga leader at lahat ng mga taong nandoon. Mas marami pang napatay si Samson nung time na namatay siya kaysa nung nabubuhay pa siya. Then, mamaya, anuhin natin yan. So, mas marami pa daw napatay si Samson nung namatay siya kaysa nung nabubuhay siya. Bakit? Ang sabi ng Bible dito sa verse 27, sabi niya, mga leaders daw ng Palestine, nandoon, 3,000, babae at lalaki. So, ang naano niya, nung binilang ko yung napatay lang niya nung nabubuhay siya, 1,300. Ay, 1,030 yung napatay niya.
Nung dapat mamamatay na siya, nakapatay pa siya ng 3,000 katao. So, ang conclusion ko ganito, mas marami pa tayong mapapatay na tao pagka meron nang mamatay sa atin. Hintayin mo pa ba yon? Sabi nila, ibig ba sabihin, Kuya Dong, maraming tatanggap pag nasa lamay na ako? Kasi pagdating sa lamay, meron namang funeral service doon eh. Marami kang maliligtas. Baliktarin natin ngayon. Habang ikaw ay pasuko na, bibigyan ka ng Panginoon ng pag-asa na makapag-akay pa ng mga kaluluwa. As long as marami tayong maabot na kaluluwa, pag meron ng mamatay sa atin, ang unang mamamatay dapat sa atin, yung pagiging self-centered natin. Dapat mamatay na yon. Yung wala kang ibang nakikita kundi sarili mo, ako na lang, bakit ako? Kaya ko, sila, blah, blah. Dami. Amen. Pangalawa, pag namatay na, ang pagkakaroon ng paglalaban ng feeling kaysa feeling by the Holy Spirit. Yung feelings mo. Pag namatay na yung feelings mo at mapapalitan na ng pag Holy Spirit filled ka na at wala ng feelings. Kasi pag ang feelings ang kalaban mo, natatalo si Lord. Maniwala kayo sa akin, pag feelings ang pinag-usapan, natatalo si Lord. Bakit ka papunta ng birthday? Malapit kasi sa akin eh. Feelings yun. Bakit wala ka ngayong harvest event natin? Isakto po kasi, birthday po ng pusa namin. Paminsan-minsan ko na lang po siya mailalabas. Yung feelings natin, masyadong critical yan. Once na mamatay na yan sa buhay natin, yung hindi na natin iniisip yung feelings natin. Kaya nga sabi ko kasi Rina sabi ko, wag mo akong anuhin sa pagdating sa paglilingkod ko sa Panginoon. Wag mo akong Wag mo akong i-monitor, lalong-lalo na pagka nagdi-discipleship ako, pag nagla-life group ako, wag mo ako laging i-message na nasaan ka na, anong oras ka uwi. Kakarating ko pa lang, magme-message ka na anong oras ka uwi. Kakaupo ko pa lang. Sabi ko sa kanya, wag mong gagawin sa akin yan. Kasi lahat ng ginagawa ko para sa Panginoon. Amen? Pag namatay na yung feelings natin, wag naman totaling patay na magtira ka naman sa asawa mo, sa mga anak mo, ibang feelings naman yon. Ibig ko sabihin yung feelings mo na mas nangingibabaw pa rin yung feelings mo kaysa gawain ng Panginoon. Kung yun kaya na natin i-control yun, marami tayong mga kaluluwang maakay. Pangatlo, pagiging kampante natin. Masyado tayong kampante sa buhay natin. Maraming beses na tayo naging kampante. Akala natin mag-a-attend ngayon. Hindi ka na nagpa-follow up. Hindi na tayo nagbi-visitation. Hindi na tayo nangangaluluwa. And then we expect na maraming mag-a-attend ng church. Pag namatay na yun sa sarili natin, yung pagiging kampante natin, lalo na sa mga nagtuturo dito, pag nagiging kampante na tayo sa sarili natin, patay talaga. Wala tayong ma-inspire, hindi makikita yung Diyos sa buhay natin. Walang mga kaluluwang babalik-balik. Kasi hindi sila ma-inspire. Pang-apat, umaasa na lang sa sariling galing. Hindi ka na nagdi-devotion, hindi ka na nagpi-prayer, hindi ka na kasi umaasa ka, magaling naman ako eh. Alam nyo ba si Samson doon na biktima? Dahil magaling naman ako eh. Umaasa na lang. Baka ibubulaga ka na lang ni Lord. Akala mo, kasama mo pa siya. Iniwan ka na pala. Huwag mong gayahin yung ex mo. Ganon siya. Unang-una, bakit dinukot ang mata? Yung pagkakasala, gamit ang mata. Hindi po ito kahit sa last, hindi. Pagkakasala, gamit ang iyong mata. Minsan, nakikita mo, lumalago sila. Nagpipray ka patuloy na, mabubuwag din yan. Di rin magtatagal yan. Nakikita mo kasi yun eh. Pero pag i-close mo yung mata mo, yung physical eyes mo, and then bubukas yung spiritual eyes mo, makikita mo, lumalago sila. May nadadagdag na naman sa kaharian ng Panginoon. Dapat masigasig tayo sa ganon. And then, ito yung kinabagsak ni Samson. Kung kailan huli na ang lahat, doon niya pa na-realize. Ba't ko nasabi na pinaburan ng husto ng Lord si Samson? Katulad nating lahat, pinaburan tayo ng Lord lahat. Marami tayong mga kakulangan. Preparation, marami tayong kakulangan. Pero pinaburan tayo ng Panginoon.
Pinaburan tayo ng husto ng Lord. Tingnan mo to, bago niya pinatay ang leon. Verse 14 ng chapter 15. Tingnan mo. Pagdating niya sa Lehi, sinalubong siya ng mga Palestine na wait lang. Ay, mali. 14. 14:5. Pumunta nga siya sa Timna, si Samson, kasama ng kanyang tatay at nanay. Nung nakadaan sila sa isang ubasan doon, bigla niyang narinig ang isang batang leon na parang susugod sa kanya. Tingnan mo to sa verse 6. Tingnan mo sa verse 6. Bago niya pinatay ang leon, take note, bago niya napatay ang leon, pinalakas si Samson ng Espiritu ng Diyos. Pinalakas si Samson ng Espiritu ng Diyos, kaya niya na patay yung leon na yon. Nakita mo ba na nanalangin si Samson nung time na yon? Kapatid, kung saan ang sitwasyon natin, nasa peligro ng sitwasyon mo, nasa kalagitnaan ka ng pagsubok ngayon, kapatid, palalakasin ka ng Espiritu ng Diyos. Hindi bulag si Lord. Hindi ka nawaglit sa kanyang isipan. Si Noah nga, hindi nawaglit sa isipan ng Lord. Habang ikaw naglalakad ka, habang ikaw papunta ka dun sa pinupuntahan mo, sa pangarap mo, si Lord ang magpapalakas sa iyo. Ang Espiritu ng Diyos ang magpapalakas sa iyo. Ang Espiritu ng Diyos magpapalakas sa atin. The more na nangaluluwa ka, papunta ka doon sa mission mo. Alam mo ba na hinayaan ni Lord na si Samson makapangasawa ng isang Palestine kasi yun yung kalooban ni Lord. Ang sabi ng Lord, hinayaan ko siya sa pag-aasa na yun yung gagamitin ng Lord para makonquer niya ang Palestine. Si Samson yun na pinalakas ng Diyos, ng Espiritu ng Diyos. Pagdating naman doon sa 1,000 katao, matapos may nagpakitang ito pala yung sa 14. 15:14, sabi niya, pagdating niya sa Lehi, sinalubong siya ng mga Palestine na naghihiyawan. Lumakas si Samson dahil sa Espiritu ng Diyos. Kung kailan nakakonquer si Samson, laging na-emphasize dahil sa Espiritu ng Diyos. Dahil sa Espiritu ng Diyos. Dahil sa Espiritu ng Diyos. Kapatid, sa oras na ito, lahat ng katagumpayan mo sa buhay mo, sana makita mo ang mga verse na ito, na nang dahil sa Espiritu ng Diyos, nang dahil sa kapangyarihan ng Diyos, naranasan mo yan, nakamtan mo yan, mga sasakyan mo, nang dahil sa Espiritu ng Diyos, yung mga bahay mo, itong church na ito, dahil sa kakayanan ng Diyos, sa Espiritu ng Diyos, nakamtan natin ang lahat ng ito. May mga bagay na kahit na hindi mo pinanalangin, pero dininig ng Panginoon. Hindi dahil sa pansarili mo, kundi dahil pinili ka ng Panginoon. Nung una pa lang, nung pinanganak ka pa lang, pinili ka na ng Lord. Para kang si Samson, para kang si Samuel. Alam mo, nung tinanggap mo si Lord, si Jesus Christ sa puso mo, pinili ka na niya. Pinili ka niya. Alam mo kung bakit ko nasabi pinili? Kasi kung hindi ka pinili, wala ka dito ngayon. Pwede po ba tayong tumayo lahat ngayon? Kapatid, pinili ka ng Panginoon. Sa umagang ito, kung saan ka man nakatayo ngayon, mag-pray ka kay Lord. Tingnan mo yung mga bagay na napagtagumpayan mo. Nang akala mo pinagtagumpay ka dahil sa sarili mo. Dahil sa sarili mong lakas. Bakit mo ko-questionin ito? Sariling pawis, dugot pawis kung binuhos ko dito para makamtan ko itong mga bagay na ito. Ganon ka rin ba, kapatid? Nakita ko ganito. Nasa series tayo ngayon ng prayer and fasting. Marami kang na-invite na kaluluwa noon. Pero alam mo ba, kapatid, mas maraming napatay si Samson nung nanalangin siya.
tumawag si Samson kay Lord. Kaya mo bang tumawag kay Lord ngayon? Sabi niya, Lord God, please, pansinin mo ulit ako. Sino dito yung nakakaramdam ka na parang hindi ka na pinapansin ni Lord? Bakit parang hindi mo ramdam yung si Lord sa buhay mo? Tumawag ka lang sa Kanya. May pagkakataon ka ngayon na tumawag sa Kanya. Like the prayer of Samson, Lord, please, pansinin niyo mo ulit ako. Lord, meron po kaming binubuno ngayon sa bahay mo, sa tahanan mo. Kapatid, ipag-pray mo yan. Meron ka pinapanalangin sa buhay mo ngayon. Alam ko, napalayo ka na ng konti kay Lord. Alam ko na naramdaman mo na didinggin pa kaya ni Lord yung mga panalangin ko. Meron kang hinihiling sa Kanya ngayon. Bahay, lupa, relasyon, sasakyan, service, kung ano man yung pinapanalangin mo. Sumagang ito, tumawag ka sa Panginoon. And say, Lord, please, pansinin mo ulit ako. Pansinin mo ulit ako. Please, God, palakasin mo ulit ako. Sabi ni Samson, kahit ngayon lang. Ang problema, hindi si Lord nagbibigay ng panandalian, kundi pang matagalan. Kailan ka huling nagpuri sa Panginoon? Kailan ka huling tumawag sa Kanya? Kailan ka huling lumuhod sa Kanya? Pag momentum service ba, doon ka lang ba lumuluhod? Pag Sunday service, hindi ako luluhod kasi Sunday service yun, nakakaya. May mapaglalagyan pa ba yung hiya mo kung si Lord ang nasa harapan mo ngayon? Wala ka na ibang masasabi kundi, Lord, please. Please, Lord. Pakinggan mo ulit ako. Sabi mo, marami na akong utang sa Panginoon. Hindi ko siya nabibigyan ng halaga. Marami ng mga dumaan ng mga gawain na hindi ako nakapunta, hindi ako nakapag-attend. Marami ng mga live group na hindi ko na-attinan. Marami ng na binaliwala ko lang. May mga nagla-live group sa akin, binaliwala ko lang. Marami ng prayer meeting na hindi ko pinuntahan. Marami ng Sunday service na hindi ko inatinan. And then, Lord, please, ulit. Pwede ba pagbigyan mo ako ulit? Palakasin mo ako. Balik mo, Lord. Kapatid, nakamtan mo lahat ng mga bagay mo, hindi dahil sa lakas mo, kundi dahil sinamahan ka ng Espiritu ng Diyos. Pasalamat nga tayo ngayon. Walang nasiright sa atin. Walang mga kondisyon. Pero dahil sa mga walang kondisyon, parang binabaliwalan lang din natin si Lord. Hindi ganun yun. Dahil ayaw ni Lord na mahirapan tayo. Pwede ba itaas yung kamay mo?